Halos 4 na araw nang nasusunog ang Navotas landfill. Patuloy namang iniimbestigahan kung sino ang dapat managot dito. Live mula sa Navotas, nangunguna sa balita si Ian Suyo. Ian, anong paliwanag ng lokal na pamahalaan? Alam mo, Jiggy, sinisisi nga ng lokal na pamahalaan ng Navotas itong nangyayaring sunog sa landfill sa dati nitong operator. Ayon nga sa panayam natin kay Navotas City Mayor John Ray Chanco, tila iniwan daw kasi sila sa ere nung dati nilang operator matapos magsara itong landfill noong nakaraang taon. Hindi na raw kasi nag-extend ng kontrata ang kumpanya at ang LGU. Napagkasundoan daw na dapat bago nila iwan itong landfill na to ay magsasagawa muna ng mga necessary protocols o di kaya ay closure rehabilitation sa mismong landfill. Pero hindi raw ito natuloy. Hanggang sa ngayon nga sinusubukan daw nilang kontakin itong PhilEco, no, yung operator nila dati. Pero hanggang sa ngayon daw hindi pa ito sumasagot sa kanilang mga tawag, kaya't dismayado ang lokal na pamahalaan. Narito ang naging pahayag ni Mayor Chanco. Nung pagkatapos nila mag-operate, pagkatapos pagkakitaan yon, iniwan na lang po nila. Ang dahilan nila dahil may dispute sa possession ng lupa. Pero sinabi naman rin ng DNR, it doesn't matter kung sino may possession kasi sila yung nag-operate nun. At iyan, yun nga, no, 4 na araw na yung nasusunog. Paano ito ginagawa ng paraan ng mga bombero? Jigo, kung makikita nyo nga sa aking likuran, tila medyo meron pang mga usok-usok dyan. At pag napalapit ka dyan, kanina tinungo namin yan. Sinubukan namin lumapit. Napakakapal ng usok, hindi mo na makikita. Parang invisible na yung mga susunod mong dadaanan dyan. Ganun kalakas kahit 4 na araw nang inaapula, ganun pa rin kakapal yung usok sa bahaging yan ng landfill. Jiggy, mula Biyernes pa nga yan, sinusubukang apulahin at ngayon ay fire under control pa rin yung status. Sa katunayan nga, kagabi sa isa ring report natin, nagpatse-patse yung mga apoy dyan sa aking likuran. At nagsasagawa na ngayon ng soil coverage operation ang BFP. Isa raw itong paraan para mas matugunan nila o mas mapahupa nila yung usok at yung eventually sunog na yan. Hindi na raw kasi kaya nung simpleng misting o pagbobomba ng tubig. Jiggy? At kasi nga, yan yung ilalim niyan, yung gas na iipon sa ilalim niyan ay madaling masunog. At hina-harvest nga ito para sa fuel. So, mas mainam siguro nga yung lupa na gagamitin. Pero yung hangin dyan, ay kumusta? Ano yung naranasan nyo dyan sa pagko-cover, Ian? Jiggy, alam mo, sa ngayon nga medyo malakas yung hangin. Pero maswerte tayo na yung hangin kasi na yan, patungo dito gawing norte. Kaya hindi tumutungo sa atin ngayon yung usok. Pero ayon naman kanina sa pakikipag-usap natin sa Environmental Management Bureau ng DENR, bahagya naman daw bumuti yung air quality dito sa Navotas, pati na rin sa mga katabing lungsod at bayan, kagaya na lamang ng Valenzuela at Malabon. Yan, mas positive na daw yan kung ikukumpara noong mga nakaraang araw kung saan naitala nga or na-identify as very unhealthy level yung kalidad ng hangin dahil sa makapal na usok. Sa kabila nito, patuloy pa rin pinag-iingat yung mga miyembro ng vulnerable sector, kabilang na dyan, syempre yung mga bata, yung mga senior citizen at yung may mga hika o may mga sakit. Narito ang naging paliwanag kanina ng EMB. Good and fair na po sa lahat po ng stations na meron po within NCR. So yung mga cities po na binabandayan po natin ay good. Yun naman pong mga unhealthy or sensitive groups ng mga nakaraan, ibig sabihin po nun ay yung mga meron pong mga respiratory diseases na tinatawag. Yun po yung kailangan magsuot ng face mask. Kung hindi naman po kailangan lumabas, ay mas advisable po na nasa loob na lang po ng bahay. Yan muna ang latest mula dito sa Malabon, Megadec. Balik sa dyan, Jiggy. Yan ang ulat ni Ian Suyo live mula sa Malabon. Mga kapatid, Jiggy Manikad po. Pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.